Sa loob ng marangyang bulwagan ng Demon God Palace, ang Demon Lord ay nagsalita ng may katiyakan, na sinasabing naisolo at naalala ni Sorayang ang lahat ng nakasulat sa papel. Sumagot agad si Sorayang ng may pagmamalaki, na sinasabing totoo iyon dahil siya mismo ang nagdikta at nagsabi sa ikalawang batang Panginoon kung ano ang dapat isulat. Ang Demon Lord ay nanatiling tahimik ngunit ang kanyang mukha ay napuno ng bahagyang pagkamangha habang nakatingin kay Sorayang. Muling nagsalita ang Demon Lord na nagtatanong kung paano nagawa ni Sorayang ang ganitong bagay, lalo pat alam niyang ang pagtataksil ay isang kasalanang karaniwang hindi inaamin ni Newman dahil sa parusang kamatayan. Sumagot si Sorayang na siya ay nangakong ipagtatanggol at ililigtas ang buhay ng ikalawang batang Panginoon basta't aaminin lamang nito na ang kanyang ginawa ay pagtataksil. Ang Demon Lord ay nagpatuloy sa pagsusuri, na sinasabing ang pagtataksil ay sadyang hindi mapapatawad, at anuman ang maging dahilan, ang parusa rito ay kamatayan pa rin. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Sorayang na makuha ang inaasam na pag-amin. Idinagdag pa niya na alam niyang hindi hanggang si Sorayang, kaya tiyak na may ginawa itong paraan at pakikipagkasundo, gamit ang kahinaan ng ikalawang batang Panginoon upang makuha ang kanyang pagsunod. Sumagot si Sorayang ng diretsahan na ibinunyag ang tunay na kanyang ginawa. Sinabi niyang ipinangako niya sa ikalawang batang Panginoon na ibabalik niya ang kanyang katinoan na nawala dahil sa masamang pamamaraan, at higit sa lahat, ituturo niya rito ang paraan kung paano mararating ang Ultimate Demon Realm, ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa mundo ng martial arts. Ang Demon Lord ay nagulat at inulit ang mga salitang iyon, na nagtatanong kung talaga bang ipinangako niyang ituturo ang daan patungo sa nasabing antas ng kapangyarihan. Tumingin si Sorayang ng diretsahan sa Demon Lord, habang patuloy na ibinubunyag ang buong katotohanan ng kanyang mga plano. Inamin na oo, nangako siya sa ikalawang batang Panginoon na kapag ito ay nagtagumpay na maabot ang antas ng Ultimate Demon Realm, siya ang magtatalaga at magbibigay dito ng mataas na posisyon na matagal na nitong ninanais. Ang Demon Lord ay nanatiling nakatingin kay Sorayang, at bagaman siya ay hindi gumalaw, ang kanyang mukha at napyuni ng bahagyang pagtataka, inulit niya ang salitang magtatalaga. Sinabi ni Sorayang na totoo ang lahat ng iyon, ngunit ang kondisyon ay nakasalalay sa isang bagay, na mangyayari lamang ang lahat ng iyon kung siya ang magiging cult leader. Sa kabilang dako, narinig ni Yosong ang lahat ng ito, at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, na halos hindi siya makahinga sa narinig. Tumingin lamang ang Demon Lord kay Sorayang. Tumitig ang Demon Lord ng mariin kay Sorayang na nakatayo sa ibaba. Tinanong niya kung talaga bang nagawa niyang kumbansihin ang ikalawang batang Panginoon sa ganitong paraan, at higit sa lahat, kung seryoso ba siya sa kanyang sinasabing itatalaga niya ito sa mataas na posisyon kapag nagtagumpay sila. Sumagot agad si Sorayang ng walang pag-aatubili, na sinasabing totoo ang lahat ng iyon. Inamin niya na maaaring hindi siya mabuting tao sa paningin ng iba, ngunit siya ay kilala sa pagtupad sa bawat pangakong kanyang ibinibigay, gaano man ito kabigat at kadelikado. Bahagyang ngumiti ang Demon Lord, ngunit ito ay isang ngiting puno ng lalim at pag-unawa sa tunay na takbo ng isip ni Sorayang. Sinabi niya na kawili-wili ang kanyang sinabi, ngunit malinaw din sa kanya na ang pangakong iyon ay matutupad lamang sa isang kondisyon, ang manatiling buhay ang taong Punamlikwan. Idinagdag niya na dahil hindi papatay na ang ikalawang batang Panginoon, wala na ring bisa ang anumang kasunduan. Nanatiling kalmado si Sorayang kahit na tinamaan siya ng matalas na obserbasyon ng Demon Lord. Sinabi niya na totoo ang sinabi nito, at doon nga papunta ang kanyang nais sabihin. Bigla ang lumuhad si Sorayang buong lakas sa sahig, habang siya ay yumuko ng lubusan. Isinigaw niya ang kanyang pakiusap, na hinihiling sa Demon Lord na huwag parusahan ng kamatayan ang ikalawang batang Panginoon. Ang Demon Lord ay nanatiling nakatingin lamang kay Sorayang na nakaluhod sa ibaba. Ang tagpo ay lumipat sa labas, sa malawak na lupain sa harap ng gusali ng samahan, kung saan maliwanag ang kalangitan at payapa ang paligid. Isang katulong ang lumapit kay Yomin at magalang na sinabing nararapat na silang bumalik na sa kanilang tirahan, ngunit si Yomin ay mariing tumanggi. Sinabi niyang hindi siya aalis doon dahil naghihintay siya sa paglabas ni Sorayang, at balak niyang kumain ng hapunan kasama nito sa sandaling lumabas na ito. Nagpatuloy ang katulong sa pagpapayo na sinasabing tiyak na hindi nito gugustuhing makita siyang naghihintay sa labas ng ganito katagal, ngunit agad siyang sinagot ni Yomin ng may halong paghamon, na nagtatanong kung paano nito nalaman ang iniisip at nararamdaman ni Sorayang. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang may tumawag sa ni Yomin. Nang lumingon sila, nakita ng katulong ang ikalimang batang ginang na papalapit sa kanila. Tumingin si Soyoon sa kanila at nagtanong kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon.
Ang matandang tagapaglingkod ay agad na sumagot na sinasabing oo, tama ang sinasabi nito, at nais sana niyang umalis, ngunit agad siyang pinutol ni Yomin, na mariing sinasabing siya ay naghihintay kay Sorayang, idinagdag niya na balak niyang kumain ng hapunan kasama nito sa sandaling lumabas na ito, at hindi siya aalis hanggat hindi iyon nangyayari. Tumingin si Soyo ng diretsahan sa gilid ng gusali na ang kanyang mukha ay naging mas seryoso habang kanyang sinasabing tiyak na sa sandaling ito ay nakikipag-usap na ang Demon Lord kay Sorayang sa loob. Sa kanyang isipan, ipinaliwanag niya na ginamit ni Sorayang ang pagtataksil bilang kanyang pangunahing sandata, at dahil dito, tiyak na hindi ito palalampasin ng Demon Lord sa pagkakataong ito, idinagdag pa niya na kung hindi makapagbibigay ng mabuti at kapani-paniwalang paliwanag si Sorayang, hinding-hindi ito makakalabas sa mga pintong iyon ng buhay. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yomin at malumanay na iminungkahi na sa halip na maghintay pa sila doon, mas mabuti pang sumama na ito sa kanya upang kumain ng hapunan. Nagulat si Yomin sa imbitasyon, na bahagyang napasinghap at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, agad din naman siyang sumunod at pumayag. Habang sila ay naglalakad palayo, muling nagtanong si Yomin kung sigurado ba ito na ayos lamang ang ganoong pasya, sumagot si Soyoon at tinanong siya kung bakit hindi magiging ayos. Inamin ni Yomin na sa kanyang akala ay hindi siya gusto ni Soyoon, bahagyang natawa si Soyoon sa sinabi nito at iminungkahi na pumunta na lamang sila sa Zinnie Pavilion upang doon magpatuloy ang kanilang lakad at pagkain. Ang tagpo ay lumipat muli sa loob ng Demon God Palace, kung saan makikita ang isang magandang ilawan na nagniningning ng maliwanag sa gitna ng tahimik na paligid. Sa harap ng Demon Lord, habang nakaluhod si Sorayang, itinanong ng Demon Lord kung alam ba nito ang tungkol sa labanan ng mga prinsipe noon. Ipinaliwanag niya na kapag nagtagumpay ang isa na maging pinuno, karaniwang ipinapapatay nito ang lahat ng kanyang mga kapatid, at pati na rin ang lahat ng tauhan na naglingkod sa mga ito. Sumagot si Sorayang na ginagawa ito upang maiwasan ang anumang pagtataksil na maaaring mangyari sa hinaharap. Sinang-ayunan ito ng Demon Lord, na sinasabing ganyan talaga ang katangian ng kapangyarihan, ang mga may hawak nito ay laging nababalisa at natatakot sa mga magiging taksil, habang ang mga nagnanais nito ay laging nag-aabang ng pagkakataon upang gumamit ng dahas, lahat ay alang-alang sa kapangyarihan. Tinanong ng Demon Lord kay Sorayang kung gayon, bakit sinisikap nitong iligtas ang kanyang kasamahan sa martial arts, ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na maiintindihan sana niya kung ang inililigtas nito ay mga nakababata, ngunit ang ikalawang batang Panginoon ay isang taong puno ng pagkakompetensya at palaging nakikipagsapalaran para sa sariling kapakanan. Sumagot si Sorayang ng walang pag-aatubili na sinasabing ginagawa niya ito dahil siya ay nangako. Ang Demon Lord ay muling nagtanong ng may pagtataka kung ang pangakong iyon ba ay ganoon na lamang kahalaga at mabigat para sa kanya, hanggang sa puntong itataya pa niya ang sariling buhay at kapakanan. Sumagot si Sorayang ng mariin, sinabing ang pangako ay laging may malaking halaga at hindi kailanman dapat ipagwalang bahala. Idinagdag pa niya na paano niya mangangarap na maging tagapagmana ng kapangyarihan kung hindi man lang niya kayang panindigan at panagutan ang kanyang sariling mga salita. Ang Demon Lord ay bahagyang ngumiti habang siya ay umiinom mula sa kanyang mangkok, ngunit ang ngiting ito ay puno ng pagsusuri. Sinabing may katuturan nga ang sinasabi nito, ngunit sa kanyang paningin, si Sorayang ay tila isang taong handang-handa ring sirain ang kanyang pangako kung kailan niya gugustuhin o kung makabubuti ito sa kanya. Sumagot si Sorayang ng walang pag-aatubili na inamin niyang hindi niya maitatanggi ang katotohanan iyon. Inamin niya na bagaman mahalaga ang pangako, ang kanyang sariling kapakanan ang laging kanyang prioridad sa lahat ng bagay, ngunit agad din niyang idinagdag na sa pagkakataong ito, iba ang kanyang pasya at dahilan. Ang Demon Lord ay agad na nag-utos na ipaliwanag niya ng lubusan ang ibig niyang sabihin. Tumangalan ng bahagya si Sorayang, ipinaliwanag niya ang kanyang paninindigan, sinabi niyang hindi siya mahina at duwag na tao upang sirain lamang ang kanyang pangako dahil lamang sa ikalawang batang Panginoon ay naging masamang tao at naging katunggali niya sa kapangyarihan. Ang Demon Lord ay nanatiling tahimik saglit habang ang kanyang mukha ay naging mas seryoso at malalim habang kanyang sinusuri ang katapatan. Nagsalita ang Demon Lord at direktang nagtanong kung naniniwala ba talaga si Sorayang na siya ay may sapat na lakas at kakayahan upang gawin ang sinasabi niya. Sumagot agad si Sorayang ng walang pag-aatubili, na sinasabing hindi siya naniniwalang siya ay napakahina na hindi niya kayang kontrolin at pamahalaan ang isang taong hindi man lang nakakaiwas sa mga tukso ng kapangyarihan at sariling pagnanasa. Ang Demon Lord ay tumango ng bahagya at sinabing kung gayon, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang gamitin at kontrolin ang ibang tao ayon sa kanyang kagustuhan. Sumagot si Sorayang ng diretsahan, na sinasabing ang tunay na nais ni Guanpyong ay ang pagkilala at atensyon ng iba. Ipinahayag niya na alam niya ang ugali at hangarin ng ikalawang batang Panginoon.
Ang Demon Lord ay muling nagtanong ng may pagtataka kung pagkilala ba talaga ang nais nito. Ipinaliwanag ni Sorayang na ang ikawalang batang Panginoon ay ang kanyang pangarap ay maging pinakamakapangyarihang tao, at gugugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa ginhawa at karangyaan. Nais nitong maging napakalakas na ituring siyang parang isang Diyos ng sinumang makakakita at lumalapit sa kanya. Habang dahan-dahang nagsasali ng inumin ang Demon Lord, siya ay nagsabing ngayon ay nauunawaan na niya ang ibig sabihin ng lahat. Sinabing ang nais ng ikalawang batang Panginoon ay ang posisyon at kapangyarihan na hawak niya ngayon, ngunit ang paraan ng nais nitong pamunuan ay ganap na kabaligtaran ng kanyang sariling pamamaraan. Pagkatapos ay bumaling ang Demon Lord kay Yosong nakatayo sa gilid, ang General Strategist, at tinanong ito kung ano ang kanyang palagay nito sa mga nangyari. Sinabi niya na ang pusong batang ito ay nagawang gawing katotohanan ang isang gawa-gawang paratang ng pagtataksil. Nais niyang malaman ang palagay ng General Strategist. Sinabi ni Yosong ang pangyayaring ito ay hindi simpleng bagay lamang na maaari nilang ipagwalang bahala at palampasin lamang ng basta-basta. Ipinaliwanag niya ng mas malalim na dahil sa mga gawa ng ikatlong batang Panginoon, ang buong Heavenly Demon Divine Cult ay nasa kalagayang aligaga at pagkabalisa dahil sa mga maling impormasyong kanyang ikinalat. Bagaman hindi ito maituturing na ganap na pagtataksil, ang kanyang palagay ay sapat na ang bigat ng kasalanan upang parusahan ng kamatayan ang may gawa nito. Sa isipan ni Sorayang, nanginginig siya sa kanyang narinig at halos mawalan ng pag-asa, kaya't siya ay nagmakaawa at humingi ng tulong kay Yosong upang mailigtas siya sa parusang iyon. Ipinaliwanag pa ni Yosong ang pinakamabigat na dahilan. Sinabi niyang ang pinakamalaking suliranin ay ang ginawa ni Sorayang na gawing parang katotohanan ang paratang, na naging sanhi ng pagkasira ng awtoridad at dangal ng Demon Lord. Idinagdag pa niya na ang pangyayaring ito ay tiyak na isusulat sa kasaysayan ng samahan, na sa panahon ng pamumuno ng dakilang pinuno ay may naganap na pagtataksil. Mas lalo pang lumala ang bagay dahil hindi ito galing sa ibang kalaban, kundi mula mismo sa isang alagad na kanyang sariling pinalaki at hinubog. Tumingin si Yosong ng diretso sa Demon Lord at sinabing dahil sa mga pangyayaring ito, hindi na siya aalalahanin ng mga susunod na salinlahi ng mga dalubhasa sa demonic martial arts bilang isang ganap at walang kapantay na Diyos na walang bahid ng kahinaan at pagkakamali. Natigilan at nanlamig ang buong katawan ng marinig ang sinabing iyon, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi. Inamin ni Sorayang sa sarili na hindi niya naisip at napagtuunan ng pansin ang ganitong uri ng resulta at epekto ng kanyang ginawa. Sa kanyang isipan ay sinabi niyang tiyak na malaki at napakahalagang pagkakamali nga talaga ang kanyang nagawa, at tila ba lumikha siya ng isang napakalaking suliraning hindi madaling malutas. Ngunit agad ding nagbago ang tono ni Yosong na parang siya ay nagbibiro at gumagawa ng paraan upang gumaan ang bigat ng usapan. Sinabi niyang bagaman ganoon ang sinabi, sa kanyang palagay ay hindi naman talaga alintana at pinapahalagahan ng Demon Lord ang mga ganyang uri ng hatol at pagtingin ng iba. Agad na sumang-ayon ang Demon Lord habang ang kanyang chi ay bahagyang kumilos sa mangkok. Sinabi niya na kung labis sana niyang inintindihan at inalala ang sasabihin ng mga susunod na salinlahi, hinding-hindi niya magagawang pamunuan ang samahan at gawin ang mga kailangang gawin para sa ikatatag nito. Sumang-ayon din si Yosong, ngunit sa loob-loob ni Sorayang ay nagtataka siya kung ang dalawang ito ay nilalaro lamang siya at sinusubok ang kanyang katatagan. Ang Demon Lord ay dahan-dahang inabot at iniabot ang mangkok na puno ng inumin kay Sorayang habang sinasabing ito ay para sa kanya. Kinuha ni Sorayang ang mangkok at dahan-dahang idinikit sa kanyang labi upang inumin ang laman nito. Sa kanyang isipan ay kanyang sinabing kahit ano pa man ang mangyari ngayon, masasabi niyang kahit paano ay ang inuming ito ay hindi magiging huli niyang inumin sa buhay dahil naramdaman niyang may pag-asa pa siyang mabuhay kahit paano. Pagkatapos ay muling nagsalita ang Demon Lord na sinasabing hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang isang taksil nang dahil lamang sa isang pangakong binitiwan ni Sorayang. Ipinahayag niya na ang batas at katarungan ng samahan ay mas matimbang kaysa sa anumang usapan, at ang parusa sa pagtataksil ay hindi mababago dahil lamang sa pakiusap. Nakinig lamang si Sorayang at tumugon ng mahina na naiintindihan na niya ang kanyang kapalaran. Ipinaliwanag ng Demon Lord ang mabigat na katotohanan. Sinabi niya na ang ikalawang batang Panginoon ay nakatakdang mamatay dahil sa ginawa ni Sorayang na ginawa nitong parang isang tunay na taksil sipyong kahit na ito ay hindi naman talaga. Ipinaliwanag pa niya na ang tanging paraan upang mailigtas ito ay kung siya mismo ang magsasabi sa harap ng lahat na ang paratang ay huwad lamang at walang katotohanan. Sa huli ay nagtanong siya kung iyon ba ang tunay na nais ni Sorayang. Umiling si Sorayang ng mariin at sumagot na hindi niya iyon ninanais kahit kaunti. Dito ay muling nagsalita ang Demon Lord na ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Sinabi niyang kung gayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipapatay din ang ikalawang batang Panginoon. Sa pagkarinig nito, dahan-dahang ibinaba ni Sorayang ang kanyang hawak na mangkok sa sahig.
Tumangala siya ng bahagya at sinabing kung ganoon nga, siya ay pupunta na sa Penal Law Hall upang kausapin ang punong tagapamahala nito. Ang Demon Lord ay nagtaas ng kilay sa kanyang narinig at nagtanong kung ang ibig ba niyang sabihin ay pipilitin niya ang punong iyon na iligtas at huwag parusahan ang ikalawang batang Panginoon. Umiling si Sorayang at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, na sinasabing noong una niyang nakita ang punong iyon, napansin niyang ang mukha nito ay parang hindi sarili niyang mukha, kundi tila anyo ng ibang tao. Ipinaliwanag niya pa na doon niya nalaman at natutunan na mayroon palang isang lihim na pamamaraan at kasanayan sa martial arts na nagbibigay kakayahang baguhin ang sariling anyo at hitsura ayon sa kagustuhan. Ang Demon Lord ay muling nagsalita na ang kanyang tinig ay naging mas seryoso habang kanyang tinatanong kung ang ibig bang sabihin nito ay nais na naman ba niyang linlangan ang buong samahan sa pamamagitan ng paggamit ng kasanayang iyon. Nagtanong si Sorayang pabalik na parang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng Demon Lord. Tumingin siya ng diretso sa Demon Lord at mariing sinabing kailanman ay hindi siya nagtangkang linlangan at dayain ito. Sinabi ni Sorayang na ang isang katotohanang matagal nang alam ng lahat, na sinasabing ang dakilang Heavenly Demon Divine Cult ay siya mismo, at siya rin ang samahan, hindi sila magkahiwalay, kundi iisa lamang. Sinabi ni Sorayang na kung alam naman pala ng Demon Lord ang tunay na takbo ng kanyang isipan at ang kanyang mga ginagawang paraan, nangangahulugan ito na hindi niya talaga nililinlang ang samahan dahil ang pinakamataas na pinuno ay laging nakababatid ng katotohanan. Ang Demon Lord ay sumagot ng walang pag-aalinlangan na ang sinasabi ni Sorayang ay walang iba kundi simpleng paglalaro lamang ng mga salita at walang tunay na halaga. Bahagyang ngumiti si Sorayang ng palihim habang inamin niyang totoo nga ang sinabi ng Demon Lord, ngunit ito rin ay patunay na ang Demon Lord mismo ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob at kakayahang magsalita at kumilos sa ganitong paraan. Ang Demon Lord ay tumingin ng mariin kay Sorayang at direktang nagtanong ni Sorayang kung mayroon ba itong nakikitang mali o problema sa kanyang binalak na paraan. Sa tanong na iyon ay nanatiling tahimik ang Demon Lord habang ito ay nakatingin kay Sorayang. Sumagot si Sorayang na hinding-hindi siya mangangahas na hulaan ang nilalaman ng isip ng Demon Lord, ngunit agad din niyang idinagdag na kung wala namang nakikitang mali ang Demon Lord sa kanyang plano, mayroon sana siyang hiling na ipagkaloob pa rin ng Demon Lord ang isa pang pabor. Ang Demon Lord ay nagtaas ng kanyang kilay at nagtanong ng may pagtataka kung ano ang dahilan kung bakit niya ito ipagkakaloob pa rin. Nanatiling tahimik si Sorayang saglit habang ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagsisikap na hanapin ang tamang salita. Nagtanong si Sorayang kung maaari ba siyang magsalita ng walang pag-iingat at maging medyo masungit at diretsahan sa pagkakataong ito lamang. Ang Demon Lord ay sumagot agad na maaari itong magpatuloy at sabihin ang nais nitong sabihin, habang dahan-dahang tumatayo si Sorayang. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang hinawakan ni Sorayang ng mariin ang kanyang sariling damit habang siya ay napabulalas dahil sa labis na pagkainis at pagkabigo, ibinulalas niya ang kanyang matinding inis. Tumayo siya ng buong lakas habang sumisigaw na labis siyang nabibigo at naiinis sa lahat ng nangyayari at sa paraan ng kanilang pag-uusap. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata ni Yosong sa gulat at takot habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha dahil sa narinig at nakita, hindi siya makapaniwala na si Sorayang ay makapagsasalita ng ganito sa harap ng Demon Lord. Ang kanyang mukha ng Demon Lord ay walang bahid ng galit bagaman si Sorayang ay kakatapos lamang sumigaw dahil sa pagkadismaya. Sumigaw si Sorayang habang ang kanyang tinig ay malinaw at tumago sa buong silid habang sinasabing niyang ang Demon Lord ay nakapagpasya na kung ano ang nais nitong mangyari kaya't hindi niya naiintindihan kung bakit ito patuloy pa ring naghahanap ng mga dahilan at katwiran. Tinanong ni Sorayang kung ang Demon Lord ba ay simpleng kuryoso lamang sa magiging reaksyon niya o kung ang lahat ng ito ay paraan ng pagpapakalma sa sarili dahil sa kaalamang siya ay napapaniwala na ng Demon Lord. Sumigaw si Sorayang at sinabi niya na hindi ganitong uri ng tao ang kanyang inaakalang Demon Lord, ibinulalas niya na ang akala niya ay ang dakilang Demon Lord ay gumagawa lamang ng kung ano ang nais niya, sa oras na nais niya, nang walang pag-aatubili at walang pag-aalala sa sasabihin ng iba. Idinagdag pa niya na kung kuryoso nga ang Demon Lord sa kanyang magiging reaksyon, sapat na ang kanyang ipinakita hanggang sa sandaling ito, dahil ito na ang hangganan ng kanyang pagtitimpi. Habang mahigpit niyang hawak ang sariling damit, sinabi niya na kahit pahamaba at tumagal pa ang kanilang pag-uusap, wala nang iba pang makikita ang Demon Lord kundi ang kanyang sarili na lalo lamang maiinis at masasaktan. Ang Demon Lord ay bahagyang tumango at nagtanong kung ang ibig bang sabihin nito ay nais na lamang niya maging diretsahan sila at huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Agad na sumagot si Sorayang ng walang pag-aatubili na oo, dahil iyon ang tunay na katangian ng Demon Lord noon pa man, ang pagiging tuwiran at hindi pagtatago ng tunay na layunin. Ang Demon Lord ay muling nagsalita na sumasang-ayon sa sinabi ni Sorayang, na inaamin niyang totoo nga ang mga sinabi nito.
Sa gilid, tahimik ding sumang-ayon si Yosong sa kanyang sariling isipan, na sinasabing totoo nga ang lahat ng iyon. Ngunit sa kanyang kalooban ay labis siyang nagtataka at namamangha, dahil hindi niya akal ang makikita niya ang ganitong uri ng tagpo, kung saan si Sorayang ay nakakapagsalita ng ganito sa Demon Lord, at ang Demon Lord ay nakikinig pa rin ng may pag-unawa. Ang Demon Lord ay muling nagsalita habang siya ay tumingin ng mariin kay Sorayang na sinasabing kung nagbago man siya sa paglipas ng panahon, ang dahilan nito ay maaaring si Sorayang na mismo ang may kasalanan. Ang Demon Lord ay tumingin ng diretsahan kay Sorayang, habang siya ay nagsasalita ng may lalim at katapatan, sinabi niya kay Sorayang na siya ay naiiba talaga kumpara sa iba, lalo na sa lahat ng dalubhasa sa demonic martial arts na nakilala niya sa loob ng buong samahan. Idinagdag pa niya na ang isang alagad ay kadalasang nahuhubog at naiimpluwensyahan ng kilos at asal ng kanyang guro, at minsan ay sapat na ang ilang salita lamang mula sa guro upang mabago ang takbo ng buhay ng kanyang alagad. Nakinig si Sorayang ng mabuti at bahagyang tumango bilang pagsang-ayon habang siya ay sumasagot ng mahina na sumasang-ayon siya sa sinabi ng Demon Lord. Ngunit agad ding nagbago ang tinig ng Demon Lord na naging mas seryoso, habang sinabi niya na kamakailan lamang ay natutunan niya na ang kabaligtaran ay maaari ring maging totoo. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag ang ibig niyang sabihin, na sinasabing siya mismo ang naiimpluwensyahan ngayon ng kanyang sariling alagad, habang sinasabi niya ito ay dahan-dahan siyang tumayo sa kanyang inuupuan. Tumayo ang Demon Lord, habang siya ay nagsasalita ng mas malakas, sinabi niya ang kilos, pananalita, at lahat ng ginawa ni Sorayang hanggang sa kasalukuyan ay nakatawag ng kanyang pansin at interes. Tumingin siya ng mariin kay Sorayang at sinabing napakadaling makita ang reaksyon nito, at hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong ganoon. Idinagdag pa niya na marahil ay nakakaramdam siya ng kagalakan at kasiyahan dahil sa pagiging natatangi at kakaiba ni Sorayang kumpara sa iba. Nanatiling tahimik si Sorayang habang ang kanyang mukha ay napuno ng halo-halong pagkamangha at pag-unawa. Sa isang iglap, ang mangkok na nasa tabi ay biglang gumuho at nadurog na parang salamin dahil sa bigat ng damdamin at chi na nasa paligid. Ang Demon Lord ay muling nagsalita habang sila ay nakatayo na magkaharap, na sinasabing napagtanto niya na siya mismo ang gumugulo sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng mga hindi kailangang salita, bagay na dati ay kanyang kinasusuklaman ng lubusan. Nagbigay ang Demon Lord ng kanyang pinal na pasya at uto, sinasabing ipinag-uutos niya na ang unang alagad na si Jin Guanyong at ang ikalawang alagad na si Guan Pyong ay parurusahan ng kamatayan bilang mga taksil, at ang utos na ito ay hindi na mababago, ngunit agad din may idinagdag na. Nakinig ng mabuti si Sorayang habang ang Demon Lord ay nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, sinabi niya na ang natitirang bahagi ng desisyon ay ipinapasa na niya sa kanyang anak at sa Penal Law Hall Master. Habang ang Demon Lord ay dahan-dahang lumalakad palayo, idinagdag niya na kung ang Penal Law Hall Master ay papayag na pagbigyan ang hiling ni Sorayang, hindi na siya makikialam pa, gaya ng dati niyang ginagawa, ngunit kung ang pinuno ng Penal Law Hall ay hindi pumayag, ang taksil na si Guan Pyong ay tiyak na mamamatay. Sa huli, inutusan niya si Sorayang na asikasuhin ang lahat ng ito at pagkatapos ay bumalik agad sa kanya. Bago pa man tuluyang makaalis ang Demon Lord, siya ay muling nagsalita at sinabing may mayroon pa siyang huling mahalagang paalala na nais sabihin. Lumingon ang Demon Lord ng bahagya, sinabi niyag ito ang kaisa-isang pagkakataon na hinayaan niyang mapapayag siya ng iba. Nakinig ng buong atensyon si Sorayang habang ang kanyang mukha ay napuno ng halo-halong paggalang at pag-unawa. Ngunit sa kabila ng babala, biglang ngumiti si Sorayang ng bahagya at itinuro ang Demon Lord habang siya ay nagsasalita ng may pagiging mapagbiro at may tiwala sa sarili. Sinabi niya na huwag sana itong masyadong maging sigurado, dahil kung sakaling magkamali siya at mayroon pa siyang gawing hindi tama sa hinaharap, sisikapin pa rin niyang mapapayag ang Demon Lord sa kanyang sariling paraan. Ang Demon Lord ay hindi nakapagsalita agad, bagkus ay ngumiti lamang siya ng mahina. Pagkatapos nito ay sinabi ng Demon Lord na subukan lang ito, kasabay nito ay ang figure niya ay biglang naglaho na parang usok at hangin, na walang ingay at walang bakas na naiwan. Ang malalaking pinto sa likuran ay dahan-dahang nagsara ng kusa habang ang chi na nakapaligid ay unti-unting nawala, na nag-iwan kay Sorayang na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng malawak at tahimik na bulwagan. Ang tagpo ay biglang nagbago at lumipat sa isang payapa at tahimik na lugar sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult. Ito ay isang magandang hardin na mayroong maliit na lawa, kung saan nakatayo ang isang tradisyonal na pabilog na kubol sa ibabaw ng tubig. Isang dahon ng kawayan ang dahan-daang nahulog mula sa itaas at lumagpas sa hangin bago tuluyang tumama sa ibabaw ng tubig. Lumikha ito ng malaking alon at bilog na unti-unting lumawak sa ibabaw ng tubig. Nakatayo ang Demon Lord sa balkonahe ng isang mararangyang gusali na nakatayo sa ibabaw ng malinaw na tubig. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Demon Lord ay dahan-daang ngumiti.
Sa kabilang dako, matapos ang matinding pag-uusap sa dakilang bulwagan, lumabas na si Sorayang at dahan-daang huminga ng malalim habang siya ay nagpapahinga. Ibinulong niya na halos hindi siya nakaligtas sa mahirap na sitwasyong iyon, at inamin niyang nitong mga nakaraang araw ay tila sinusubok niya ng labis ang kanyang kapalaran at pasensya ng Demon Lord. Habang siya ay naglalakad sa malawak na bakuran ng samahan, sa kanyang isipan ay siya pa ring natutuwa dahil alam niyang si Lee Cheon-sang, ang Demon Lord, ay nakatingin na sa kanya sa positibong paraan. Naisip niya na ang Demon Lord ay hindi ang uri ng taong wawasak sa iba dahil lamang sa kanyang sariling pagmamalaki at dangal, ngunit gayunpaman ay hindi rin ito ang magtatago ng kanyang galit sa likod ng isang ngiti kahit na mayroon itong masamang kalooban. Sa biglaang pagkakataon, ang kanyang middle dantian, ang sentro ng kanyang lakas at chi, ay bahagyang nanginginig at kumilos ng kusa. Isang maningning na pulang ilaw ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Ang tagpo ay bumalik sa nakaraan, kung saan makikita ang Demon Lord at si Sorayang na nakaupo ng magkaharap habang umiinom ng tsaa at nag-uusap ng masinsinan. Ipinaliwanag ng Demon Lord na hindi niya alam kung ang tunay na layunin ay ang pagkamit ng pagiging banal at Diyos, ngunit ang sinumang hindi lubusang nakaranas at sumawsaw sa 5 pagnanasa at 7 damdamin ng tao ay hindi kailanman makakalaya sa kanyang pagiging tao. Idinagdag pa niya na kailangang magalit, tumawa, at magdalamhati, dahil tanging ang taong buong pusong tinatanggap ang lahat ng damdamin ang maituturing na tunay na maganda bilang isang tao. Sa kanyang isip, sinabi ni Sorayang ang pagtutuon ng pansin sa middle dantian ay hindi nangangahulugang pagpapadalaos sa sarili dahil sa damdamin, bagkus ay ang pagiging tapat at totoo rito. Mahigpit niyang ipinaalala na huwag itong pagpalitin at pagkamalan, dahil ang pagkakaunawaang ito ang susi sa tunay na pagpapalakas ng sarili at hindi ang pagtatago ng nararamdaman. Pagkatapos ng lahat ng mga pangyayari at malalalim na pag-uusap, tumingin si Sorayang sa kalangitan na puno ng magagandang kulay ng paglubog ng araw. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng malawak na patio habang ang kanyang isipan ay puno ng magkakahalong damdamin. Naisip niya na si Jin Guanyong ay patay na, at ang usapin tungkol kay Guan Paiong ay naayos na ng maayos at mahusay. Pakiramdam niya ay tinalo na niya ang lahat ng kanyang mga katunggali, at sa wakas ay nakuha na niya ang kalamangan sa labanan para sa pagpapalit ng pinuno. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, nagtataka siya kung bakit ang kanyang kalooban ay nananatiling hindi payapa at puno ng pag-aalala. Inaamin niya sa kanyang sarili na akala niya ay magiging mas masaya siya kaysa sa nararamdaman niya ngayon. Sa kanyang pagkadismaya at pagkalito, siya ay napabulalas ng mahina, na sinasabing kailangan na talaga niya ng inumin upang maibsan ang bigat na nararamdaman niya. Sa biglaang pagkakataon, may isang lalaki na lumapit sa kanya at magalang na bumati, na tinatawag siyang ikatlong batang Panginoon. Agad na lumingon si Sorayang dahil sa gulat at pagtataka. Sa kanyang pagkamangha, nakita niya ang punong opisyal ng Criminal Law Division. Sinabi ni Sorayang nakakatapos lamang sana niyang magpasya na puntahan si Gugo, ngunit tila tadhana ang nagdala sa kanilang dalawa sa parehong lugar sa parehong oras. Sumagot si Gugo na wala silang malalim na ugnayan bilang magkakaibigan, kaya't kung si Sorayang ay naririto upang makita siya, tiyak na ito ay tungkol sa gawain ng samahan at walang kinalaman sa pansariling bagay. Bilang sagot, formal na sumagot si Sorayang na masasabing ito ay isang pabor na hihingin niya upang maayos ang mga opisyal na usapin. Nakinig ng mabuti si Gugo at pagkatapos ay dahan-daang tumango bilang pagsang-ayon, habang sinasabing naiintindihan na niya ang ibig sabihin ni Sorayang. Pagkaraan ng maikling katahimikan, biglang tumalikod at lumakad. Sinabi niya na sila ay umalis na, at idinagdag pa niya na ang ikatlong batang Panginoon ang magbabayad ng kanilang inumin. Ang tagpo ay lumipat sa isang payapa at magandang bahagi ng palasyo. Sa isang silid na puno ng amoy ng masasarap na pagkain, makikita ang isang kamay na gumagalaw ng mabilis gamit ang sandok sa loob ng isang malaking kaldero na puno ng mainit at masarap na sabaw. May isang boses na nagtanong kung ang kausap ba ay kukuha na naman ng mas marami pang pagkain para dalhin. Sa loob ng isang kusina na puno ng init at amoy ng pagkain, abala sa pagluluto si Ang Hua sa ibabaw ng kalan habang si Sandrine ay dalang mga banga. Nagtanong si Sandrine kung hindi ba maayos at magaling na haharapin ng mga manggagamot sa Blood Soul Pavilion ang kalagayan ng mga nasugatan. Habang siya ay nagtataka kung saan niya ilalagay ang daladala niyang mga gamit, itinuro si Ang Hua ang lugar na paglalagyan at idinagdag na bagaman hindi siya eksperto, alam pa rin niya kung paano magluto ng mga simpleng pagkain na makakatulong sa pagpapagaling ng katawan. Tumigil saglit si Ang Hua at nagsalita ng may pasasalamat, na sinasabing dahil kay Sir Mahui, sila ay ligtas ngayon at nakakalikas pa rin. Idinagdag niya na dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan ang mga nasugatan na gumaling agad at bumalik sa dati nilang lakas.
Tumingin sa kanyang si Sandrine habang nagsasalita ng may paghanga, na sinasabing ang mga tao sa bahay na ito ay talagang kapuri-puri. Ipinaliwanag niya na ang paraan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa ay napakasimple at natural, na parang sila ay isang tunay na pamilya sa halip na mga kasama lamang sa samahan. Sumagot si Ang Hua ng may pagmamalaki, na sinasabing ang ikatlong batang Panginoon ay tunay na mabuti at mapag-alaga sa kanilang lahat. Idinagdag pa niya na ang kanilang Panginoon ay likas na mabait at may mabuting kalooban sa kanyang kapwa. Namangha si Sandrine nang marinig ang mga salitang iyon at hindi makapaniwala, na kanyang inulit ang salitang may mabuting kalooban na parang hindi ito akma sa imahe ni Sorayang na kilala ng marami. Bigla lumapit si Sandrine at kinuha ang sandok mula sa kamay ni Ang Hua habang sinasabing siya na ang bahala at dapat na itong magpahinga na, ngunit si Ang Hua ay tumanggi ng may ngiti at sinasabing ayos lang siya at kaya pa niyang ipagpatuloy ang ginagawa. Ang kaldero ay patuloy na umuusok at ang nilalaman nito ay kumukulo ng masigla dahil sa init ng apoy sa ilalim. Kumuha ng sandok si Sandrine at sinubukan na tikman ng sabaw at agad na namangha habang sinasabing ito ay talagang napakasarap. Nag-iisip si Sandrine habang nakatingin sa malayo, sinabi niya na ang ikatlong batang Panginoon, kahit kung sa larangan lamang ng martial arts ay kilala na bilang ang may pinakamahusay na kakayahan at talento sa buong palasyo, ngunit ang higit na kapuri-puri ay ang kanyang pananaw, na ang lakas ay isa lamang paraan ng paglutas ng problema, at hindi siya umaasa dito ng buo lamang, bagkus ay ginagamit niya ito kasabay ng kanyang talino at estratehiya. Inidagdag pa niya na mayroong isang natatanging sandata na tanging ang ikatlong batang Panginoon lamang ang nagtataglay, ang kanyang matalas na paningin at malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ipinaliwanag pa niya na si Jin Guanyong ay ang dakilang prinsipe ng banal na samahan, at kung pareho lamang sana ang antas ng kanilang lakas, ang labanan ay tiyak na papanalunin sana ni Jin Guanyong. Gayunpaman, dahil sa kakaibang kakayahan ng ikatlong batang Panginoon, nagawa niyang baligtarin ang sitwasyon. Sinabi pa niya sa kabila ng katotohanan ang kanyang kalaban ay labis na mahirap talunin at siya pa nga ang may hawak ng kalamangan, nagawa pa rin ng ikatlong batang Panginoon na baguhin ang takbo ng pangyayari. Binanggit niya na ang apat na dakilang katangian na mayroon ng ikatlong batang Panginoon, ang kanyang malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay, katapangan, kahusayan sa martial arts, at ang kanyang kakayahang hubugin at kontrolin ang kapaligiran ayon sa kanyang nais, bagaman inaamin niyang mayroon pa ring kaunting kakulangan at pagiging magaspang sa kanyang paraan, ang kanyang kakayahan ay inilagay na siya sa pinakamataas na antas ng mga tao sa loob ng palasyo, na halos walang kapantay. Dagdag pa niya kung ang taong tulad niya ay magkakaroon ng mahusay na tagapayo at estratista, ang pagsakop sa buong daigdig ay hindi na magiging imposible pa. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang kapatid dahil nakipag-alyansa sila sa isang taong lubhang mapanganib. Idinagdag pa niya na dahil nakipagkasundo na ito kay Sorayang, kailangan niyang tiyakin na ang ugnayang ito ay hindi magiging sanhi ng panganib para sa kanila sa hinaharap. Napatulala at nagtataka si Sandrine, ang kanyang mukha ay napuno ng labis na gulat at pagkalito. Sa kusina, ang katahimikan ay biglang nasira nang mapansin ni Ang Hua ang cake na bigas na kanilang niluluto ay tila nasusunog na. Agad na sumigaw si Sandrine dahil sa gulat at nagmamadaling haluin ito habang ang kanyang isipan ay sinabing huwag muna siyang mag-isip ng iba at itoon muna ang kanilang pansin sa maayos na pagluluto nito. Ang tagpo ay lumipat sa labas, kung saan makikita ang isang simpleng gusali na gawa sa kahoy at pawid. Nakatayo sina Gugo at Sorayang sa harap ng gusaling ito, habang si Sorayang ay nagtataka kung bakit mayroong ganitong uri ng kainan sa dulong silangan ng kota. Sumagot si Gugo na halos walang pumupunta rito, at ang may-ari ay hindi kabilang sa pangunahing samahan. Idinagdag pa niya na wala rin ito sa ilalim ng kapangyarihan at sakop ng Wani Pavilion, kaya't ito ay ganap na hiwalay at malaya sa impluwensya ng mga makapangyarihan. Tumingin si Sorayang sa paligid at sinabing ang lugar ay natila luma na at halos gumuho na, at nagtanong ng may pagtataka kung paano pa ito na ipapatakbo sa ganitong kalagayan. Bilang sagot, nagsalita si Gugo ng diretsahan at ipinagtapat na siya mismo ang nagbibigay ng pondo para rito. Hindi nakapaniwala si Sorayang sa kanyang narinig at napabulalas ng may pagtataka. Ipinaliwanag ni Gugo ng mahinahon habang dahan-dahang winakli ang kurtina sa kanyang harapan, na sinasabing siya ay mayroong ugnayan sa may-ari ng kainan na ito noon pa man, at ito ang dahilan kung bakit siya mismo ang tumutulong at sumusuporta rito ng palihim. Nagsalita si Sorayang ng may pagtataka at kaunting pagbibiro, sinabi niyang sana ay mas malaki pa ang ibinigay nitong halaga, dahil sa kalagayan nito ay parang isang dampi lamang ay sapat na upang ito ay tuluyang bumagsak. Pumasok sila sa loob ng kainan, kung saan makikita ang isang matandang lalaki na nakahilig sa mesa at tila natutulog at nagpapahinga lamang.
Tumawag si Gugo ng malakas sa pangalan ng matandang nagtatrabaho roon na si Matandang Kang. Si Matandang Kang ay nakahilig parent sa mesa at tila mahimbing na natutulog, kaya't ang pagtawag na iyon ay tumago sa katahimikan ng buong paligid. Dahil sa lakas ng tawag, si Matandang Kang ay nagising ng biglaan at sa sobrang gulat ay agad siyang napasigaw, habang siya ay nagtataka kung sino ang dumating at kung bakit siya ginugulo sa ganitong paraan. Muling nagsalita si Gugo ng kalmado at diretsahan, na sinasabing naririto siya sa kanyang harapan, nang makilala ng Matandang Kang kung sino ang tumawag sa kanya, siya ay lalo pang nagalit at nagreklamo, sinasabi niya na kung naririto naman pala sana ito, bakit hindi na lamang siya niyugyug upang magising sa halip na sumigaw na parang may sunog o digmaan. Sumagot si Gugo ng walang pagbabago, mariin niyang sinabi na hindi siya sumisigaw, sa gilid, nakatayo lamang si Sorayang at walang magawa, habang sa kanyang isipan ay nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit ganito ang kanilang paraan ng pag-uusap, samantala, si Matandang Kang ay hindi pa rin tumitigil sa pagrereklamo at sinasabing kung siya ay 10 taon lamang na mas bata, tiyak na ituturo niya kay Gugo ang tamang asal dahil sa kanyang nakikitang kawalan ng kagandahang asal ng mga ito. Pinansin ni Gugo ang mga reklamo ni Matandang Kang at nagsalita ng diretsahan tungkol sa kanilang pakay, sinabi niya na sila ay uupo sa labas at dapat dalhin sa kanya ang karaniwang inumin at pagkain na lagi niyang inuutusan tuwing siya ay dumarating, ngunit si Matandang Kang ay lalo pang nagalit at sumagot ng masama, na sinasabing naubos na ang lahat ng karaniwang inihahanda, at buong tapang na nagtanong kung mayroon ba itong dalang salapi pambayad. Sinabi ni Gugo na huwag itong mag-alala dahil ang Ginoong kasama niya ang magbabayad ng lahat ng kanilang kikaunin at kakainin. Nang marinig ito, si Matandang Kang ay agad na lumapit at tinitigan ng maigi si Sorayang habang siya ay nagtataka at nagtatanong sa kanyang sarili kung sino ba ang taong ito. Nagpatuloy si Gugo sa pagpapaliwanag habang siya ay naglalakad patungo sa pintuan palabas, sinabi niya na ang binatilyong ito ay ang ikatlong batang Panginoon ng kanilang samahan, ngunit si Matandang Kang ay tila hindi pa rin kumbinsido at muling nagtanong ng may pagtataka, na sinasabing alin sa kanila dahil alam niyang higit sa isa ang tinatawag na batang Panginoon, bilang sagot, malinaw na sinabi ni Gugo na siya ang alagad mismo ng pinuno ng samahan. Sa pagkakataong ito, si Matandang Kang ay muling nagtanong na parang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, inulit niya ang pangalan ng dakilang Li Cheonsang at sinabing ang taong ito ba ay ang ikatlong alagad nito. Pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ni Sorayang, si Matandang Kang ay biglang nagbago ng kanyang ugali at ngumiti ng may pagsang-ayon at paghanga, sinabi niya na maganda ang daladala nitong bisita sa pagkakataong ito, idinagdag pa niya na aabutin ito ng ilang sandali bago may handa ang inumin at pagkain, kaya't malayang makatingin-tingin lamang sila sa paligid o kahit magsimula pa ng gulo, ngunit may isang kondisyon, na huwag lamang nilang sirain at basagin ang anumang gamit sa loob ng kainan. Habang nakaupo sila sa labas, ang tinig ni Matandang Kang ay umalangaw mula sa loob ng kainan, na puno ng pangungutya at kuro-kuro tungkol sa mga kabataan ngayon, sinabi niya na ang mga kabataang tulad nila ay parang walang ibang magandang gawin sa buhay, at sa halip na manligaw ng mga dalaga o pumunta sa mga magagandang tanawin upang mamasyal, ay dumarating pa sila sa ganitong uri ng lugar lamang upang uminom, ipinagpatuloy pa niya ang kanyang pagbibiro na parang ang mga ito ay may kakulangan sa sarili, at dahil sa laging pagiging seryoso at puno ng alalahanin, hindi nakakapagtaka kung bakit tila hindi sila gumagaling at hindi nagtatagumpay ng wasto sa kanilang buhay. Narinig ni Sorayang ang mga ito at hindi mapigil ang magtaka, kaya't siya ay nagtanong kay Gogo kung ano ba talaga ang mayroon sa matandang iyon, sumagot si Gogo ng simple na ito ang may-ari ng kainan na ito, ngunit si Sorayang ay muling nagsalita na parang sinasabing alam naman iyon ng sinuman, ngunit ang nakapagtataka ay kahit mukhang hindi ito sanay o bihasa sa martial arts, ang kanyang katapangan at lakas ng loob ay walang kapantay at hindi makikita sa karaniwang tao. Sumagot si Gugo ng kalmado habang hawak ang bote ng inumin, na sinasabing ganoon talaga ang likas na ugali ng matanda, tumingin si Sorayang sa kanya ng may pagkamangha at sinabing nakakapagtaka lamang na ang isang tulad niya, na kilala sa pagiging mahigpit at maislan, ay kayang pagtiisan ang matalas at masakit na dila ng matanda. Tumingin si Gugo sa kanya ng diretso at sinabing parang hindi naman siya nagulat sa mga sinabi ng matanda, bilang sagot, sinabi ni Sorayang bakit nga ba hindi siya magugulat, dahil talagang labis ang kanyang pagkamangha, idinagdag pa niya na hindi madaling makakita ng matandang kasing kainahinala at kasing lakas ng loob nito sa loob ng kanilang samahan. Umiling si Gugo ng bahagya at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin, nilinaw niya na ang ibig niyang sabihin ay parang hindi nababagabag at naiinis si Sorayang kahit na sinasabihan siya ng masasakit na salita ng isang marungis na matandang hindi naman niya kilala at nakakausap noon pa man.
Napangiti ng bahagya si Sorayang habang kinukusot ang kanyang pisngi at nagbibiro kung ang pagiging ikatlong batang Panginoon ba ay may kalakip na parang titulo ng pagiging matyaga. Ipinaliwanag niya na bagaman hindi kaaya-aya ang mga sinasabi nito, sa kanyang palagay ay hindi kailangang sagutin at pakialaman ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda. Nakinig ng mabuti si Gugo at pagkatapos ay dahan-daang tumango habang sinasabing ngayon ay naiintindihan na niya ang ibig sabihin ni Sorayang. Dahan-dahang nagsalin si Sorayang ng inumin sa tasa ni Gogo habang sinasabing hindi lamang siya ang mayroong pasanin, dahil halata ring si Gogo ay mayroon ding sapat na dami ng alalahanin sa kanyang kalooban. Sumagot si Gogo at sumang-ayon sa kanyang sinabi at sinabi niya na totoo iyon dahil kamakailan lamang ay may isang taong gumawa ng isang labis na kahindek-hindek na bagay na nagdudulot ng matinding sakit ng kanyang ulo at pag-aalala. Napalingon si Sorayang sa kanya habang sa kanyang isipan ay sinasabing masarap pa sana ang kanilang pag-uusap kung hindi lamang ito naging mabigat. Sinabi niya ng malakas kay Gugo dahil sadyang masyadong seryoso at matigas ang pag-uugali nito. Habang nakatingin sa tasa at sinabing sa totoo lang, siya ay nakararamdam ng inggit sa ikatlong batang Panginoon. Tinitigan ni Sorayang ng maigi si Gugi na ang kanyang mukha ay napuno ng labis na pagtataka. Nagtanong si Sorayang ng may pagdududa kung sinasabi ba nito na kinaiinggitan nito ang kanyang pagiging walang takot at padalos-dalos na pag-uugali. Dagdag pa niya na tiyak na hindi rin naman ito maaaring naiinggit sa kanyang katayuan bilang isa sa mga tagapagmana ng samahan dahil alam niyang si Gugo ay may sariling posisyon at kapangyarihan na kinainggitan din ng iba. Sumagot si Gugo ng walang pag-aalinlangan na sinasabing oo, pati ang mga bagay na iyon ay kanyang kinaiinggitan din. Sumagot si Sorayang at sinabing may alam pala ito sa takbo ng buhay kaysa sa inaakala niya. Bilang tugon, nagtanong si Gugo ng diretso kung mayroon bang masama at mali sa kanyang sinabi. Sinabi ni Sorayang na hindi naman eksakto iyon ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kanyang palagay ay hindi bagay sa pagkatao nito ang magsalita ng ganito. Nagsalita si Gugo ng may pagpapakumbaba na sinasabing siya ay isang simpleng tao lamang. Inamin niya na tuwing nakikita niya ang mga alagad ng pinuno ng samahan, madalas siyang nagnanais na sana ay siya ang nasa kanilang kalagayan at katayuan. Iinalala pa niya na dati, siya ay labis na nag-aalala tuwing bumababa ang antas ng galing ng kanyang nasasakupan, at labis na nagagalak kapag nakakakuha sila ng mataas na marka sa pagsusuri. Idinagdag pa niya na siya ay isa lamang karaniwang tao na walang anumang natatanging katangian kumpara sa iba. Nakinig ng mabuti si Sorayang at nagsalita ng may kumpiyansa, na sinasabing naniniwala siyang itinalaga siya ng pinuno ng samahan bilang pinuno ng Criminal Law Division dahil kinilala at nakita nito ang tunay niyang kakayahan. Idinagdag pa niya na alam niyang ginagampanan din naman nito ng mahusay ang kanyang tungkulin. Ngunit si Gugo ay umiling ng bahagya at sumagot na hindi iyon nangyari dahil sa pagiging pambihira at pambihira ng kanyang kakayahan kumpara sa iba. Sa halip, ipinaliwanag niya na ang dahilan lamang ay dahil alam niya kung paano maayos na itago ang kanyang sarili at ang kanyang tunay na lakas mula sa paningin ng iba. Tumingin siya ng diretso kay Sorayang at nagtanong kung alam ba nito kung ano ang pinakakinaiinggitin niya sa kanya. Sinabi niya na kahit anong gawin niyang pagsisikap at paghihirap para maabot ang kanyang mga mithiin, hinding-hindi niya kailanman maaabot ang katayuan at antas na mayroon si Sorayang. Sinabi pa niya na ang dahilan kung bakit sa huli ay sumuko na rin sa kanya ang pinuno ng samahan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, muling nagsalita si Gugo at nagtanong kung alam ba ni Sorayang kung ano ang kanyang katungkulan at ginagawa bago pa siya naging pinuno ng batas. Sumagot si Sorayang ng walang pag-aalinlangan, na sinasabing paano niya iyon malalaman kung hindi naman nila ito pinag-usapang dalawa noon pa man. Nagsalita si Gugo ng may halong lungkot at pagtanggap sa kanyang nakaraan. Ibinunyag na siya ay ang unang alagad ng dating Heavenly Demon na si Lee Cheon-sang. Idinagdag pa niya na siya ay kilala noon bilang ang pangunahing tagasunod ng dakilang pinuno, at kinikilala ng lahat bilang isang henyong may kakayahang pamunuan ang buong Kangcho sect. Nakinig si Sorayang ng buong pansin habang nagpatuloy si Gugo sa kanyang kwento. Ipinaliwanag nito na siya ay likas na may pambihirang galing sa martial arts, may matalas na pangunawa, at napili bilang susunod na magiging Heavenly Demon. Bago pa man siya tumanda ng husto, ipinagkaloob na sa kanya ang mga lihim na pamamaraan at kapangyarihan ng Domination Demon Emperor, na nagpapatunay ng kanyang hindi pangkaraniwang antas ng kakayahan. Sa gitna ng tahimik na paligid, tumingin si Gugo sa kanya at sinabing siya ang dating Grand Prince ng Heavenly Demon Sect, pagkatapos ay mariin niyang idineklara na iyon ang tunay niyang pagkakakilanlan noon pa man. Kasabay nito ay malakas na humihip ang hangin sa kanilang paligid. Sa gulat at pagkamangha, hindi makapaniwala si Sorayang sa kanyang narinig at nagtanong kung siya ba talaga ang naging alagad ng pinuno. Sumagot si Gugo ng diretsahan at kumpirmahin na iyon ang tunay na pangyayari.
Hindi mapigilan ni Sorayang ang kanyang pagkalito at nagtanong ng may pag-aalala kung bakit siya tinalikuran ng sect leader at kung bakit sinikap nitong burahin at itago ang kanyang nakaraan sa ibang tao. Sumagot si Gugo ng walang pag-aatubili at sinabing ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kanyang pinagmulan. Muling nagtanong si Sorayang ng may pagkalito kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa kanyang pinagmulan. Upang linawin ang lahat, sinabi ni Gugo na sa tiyak na pagsasalita, ang dahilan ay dahil siya ay hindi nagmula sa mundo ng martial arts Merim, lalo pang naguluhan si Sorayang at nagtanong sa sarili kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon. Bilang sagot, dahan-dahang kinuha ni Gugo ang isang espada na nakatago sa kanyang tabi, sinabi niya na ang pangalan ng espadang ito ay Jong, na ang ibig sabihin ay katwiran, at ito ay kilala bilang Righteous Sword. Habang hawak ng mahigpit ang espada, ipinaliwanag ni Gugo na ang kanyang guro, ang dakilang Heavenly Demon, ay personal na naglagay nito sa kanyang mga kamay noong una, bagaman ang kanyang mga alaala noong bata pa siya ay unti-unti nang lumalabo at hindi na gaanong malinaw sa kanyang isipan, ang paghawak sa espadang ito ay parang nagbabalik ng ilang bahagi ng kanyang nakaraan. Sinabi niya na ang sandaling ibigay sa kanya ang sandatang ito ay nananatiling malinaw at buhay na buhay pa rin sa kanyang isipan, na parang nangyari lamang ito kahapon. Ipinaliwanag pa niya na ang espadang ito, na ibinigay sa kanyang maliliit na kamay habang nakangiti ng may init ang kanyang guro, ay naglalaman at sumasagisag sa buong puso at kalooban ng dakilang Heavenly Demon. Nakinig si Sorayang ng mabuti habang ang kanyang isipan ay nabubuo ang larawan ng nakaraan. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya maiwasang isipin na ang dakilang Lee Cheonsang, na kilala ng lahat bilang nakakatakot at walang awa, ay nakangiti ng may tunay na init habang ibinibigay ang sandata sa kanyang alagad. Napagtanto niya na ang dakilang pinuno ay mayroon ding pusong kayang magmahal at maging mabait sa kanyang mga tagasunod, lalo na sa kanyang paboritong alagad noong una. Muling nagsalita si Gugo habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa talim ng espada. Sinabi niya na bukod sa pangyayaring iyon, ay naaalala rin niya ng lubos ang mga salitang sinabi sa kanya noon. Sa kanyang alaala, naririnig niya ang malalim at mabait na tinig ng kanyang dating guro na tumatawag sa kanyang pangalan, Kogo, at sinasabing makinig ng mabuti at huwag kalilimutan ang kanyang sasabihin. Ang mukha ng matanda sa alaala ay naging seryoso habang sinasabing ang tungkulin niya ay ang itaga at itusok ang espadang ito mismo sa puso ng Heavenly Demon, upang patunayan na ang diwa at katwiran ay nananatili pa ring buhay sa kabila ng lahat. Ito ang utos na naging layunin ng kanyang buhay, ang pabagsakin ang mismong taong nagpalaki sa kanya, para sa kapakanan ng katwiran. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gugo na ang utos na ito ay nagmula pa sa mga alituntunin na itinatag ng pinuno ng samahan noong panahong iyon. Ito ay galing sa isang katayuan na ngayon ay wala na at tinanggal na, ang pagiging pangalawang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance, at idinagdag niya na ang taong nagturo sa kanya at nagpalaki sa kanya ay walang iba kundi si Chien-san Baekseon, na kilala rin bilang White Sage of Mount Chien, na si Ki-hyun. Naintindihan ni Sorayang ang lahat at sa kanyang mukha ay napuno ng labis na gulat at pagkabigla, na halos hindi siya makahinga ng maayos. Sa kanyang isipan ay inulit niya ang pangalang Ki-hyun, ang kilalang pinuno ng Chien-san sect, at napagtanto niya na ang ibig sabihin nito ay ang taong nasa harapan niya ay nagmula sa pangkat na laging kalaban ng kanilang samahan. Tumingin ng diretso si Gugo sa kanya at kumpiyansang sumagot na tama ang kanyang hinala. Inamin niya ng buong katotohanan na siya ay isang especially iyan na ipinadala ng Righteous Heavenly Alliance na may tanging layunin, ang pumatay at magpatay sa sect leader ng kanilang samahan.